Hello Sagittarius! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano yung situation, ano yung next na mangyayari, at saka advice. So, uli kukuha ko ng additional cards kung ano pa yung masasabi ng tarot. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. 8 of Pentacles, 10 of Swords at the Tower. Lahat ng power mo, effort mo, ibinubuhos mo sa career or financial. Marami ka kasing pangarap na gustong ma-achieve at magkaroon ng improvement yung buhay mo. Kaya lang may mga sitwasyon na darating sa buhay mo na sisira ng diskarte mo. At yung ganitong sitwasyon, hindi ka hahayaan ni God na magstay. Maraming pagbabago mangyayari sa buhay mo na hindi mo mapipigilan. Ang ilan sa inyo nagkakaroon ng improvement yung business mo. At ganun din sa career, na ma-master mo na kung ano yung trabaho mo. At ang advice ng mga cards, hinay-hinay para hindi ka may stress sa career na ginagalawan mo. Lalo na kung hindi umaayon ang kapalaran sa iyo or may mga person na walang pakundangan kung magsalita. Huwag mong personalin kasi mas magaling ka sa kanila kaya naapektuhan sila. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, sinisikap mo na maging secure at yung stable ang pamumuhay or relasyon nyo ng person mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, kaya ka nagpupursige kasi isa sa inyo ng person mo yung may sakit. May posibilidad din na ang ilan sa inyo na byuda ka. Kaya maraming pagbabagong nangyayari na kung noon yung person mo yung nagsusumikap, ikaw na ngayon. Ang ilan sa inyo dahil nga sa may betrayal, ang relasyon ay hindi na nagsusuporta yung person mo. Kaya ikaw mismo yung gumagawa ng paraan. Ang ilan sa inyo na single, dalawang cards na yung nagsasabi na hindi mo pa rin kayang i-let go ang past. At ang advice ay i-welcome mo na yung mga bagong nangyayari sa buhay mo. 10 of Pentacles, Ace of Wands at 8 of Cups. Yung una situation, ito naman yung next na mangyayari na 'di ba sa umpisang cards mo, nagpupursige ka, meron ng magandang resulta. Sabihin ko na sa inyo yung patungkol sa financial dahil sa mga unang cards pa lang naman hanggang dito pinapakita na marami kang sacrifices para maging successful. At saka kahit hanggang dito pinapakita na yung tagumpay na nakamit mo, ikaw mismo yung yung solo na nagpursige. Ang ilan sa inyo, mawawala na yung interest mo sa mga bagay na tingin mo hindi naman nakakatulong sa buhay mo. At saka, yung pagbabago ng financial mo ay mas makakabuti na may long term yung abundance at saka success. At kahit maganda na yung takbo ng financial mo, huwag kang maging pabaya. Sa mga single, may potential person na gustong-gusto ka. Wala siyang takot na ipakita kung ano yung totoong feelings niya once na nasabi niya na sa iyo. Ang ilang single ay nananatili yung takot sa isip at saka sa puso. Kailangan muna ng healing. Maging ready bago pumasok sa relasyon. Pero ang ilan sa inyo ganun talaga yung ginagawa. Hindi mo muna pinipilit yung sarili mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nagsisikap yung person mo na para maging permanente ang relationship nyo.
At saka ang ilan naman, magsasama na kayo ng person mo sa iisang bahay at mas lalong magiging strong ang relationship nyo. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan na ang ilan sa inyo na nasa relationship, trouble-free ang relasyon nyo. Ang ilan na nasa relationship, hindi maganda yung estado ng relasyon nyo ng person mo kasi nasasapawan ka nung third person. Ang ilan naman sa inyo, walang third person ang relationship pero yung person mo unti-unting nagbabago sa iyo. Ang advice ng mga cards ay kailangan magkaroon kayo ng communication ng person mo para nalalaman mo kung ano ba talaga yung interest niya at gusto. Nang masabi mo rin kung ano yung sitwasyon mo. Ito yung advice ng mystical cards, rejoicing. Ibig sabihin, natututo ka na ang ilan sa inyo na pahalagahan ang buhay mo. Kasi nga, ang ilan sa inyo na-focus sa problem at saka sa stability. Spiritual growth. Ibig sabihin nito, mas natututo ka na mag-let go at saka isurrender kay God yung mga problems mo. Resolve. Ibig sabihin nito, hindi ka makapag-decide kasi nagtatalo pa rin yung isip mo sa kung ano yung tamang solusyon. Pero kailangan mo talagang magkaroon ng desisyon. Connected lahat ng cards na ito. Nang ibig sabihin, ang ilan sa inyo, may sitwasyon talaga na gusto mo nang i-let go. Ang mga ipinapakitang dahilan ay patungkol sa career, sa love life, at saka sa mga personal choices. Ito naman yung advice, the Fool, the Star, Four of Swords. Parang magulo talaga yung isip mo, ano? Kasi yun yung pinapakita ng mga cards. Meron ng bagong simula na darating sa buhay mo. Ito yung magbibigay sa iyo ng pag-asa. Hindi ka talaga nagsasaya. At saka, yung bang hindi mo pa kaya mag-decide. Kasi wala kang lakas ng loob para gawin ito. Pero syempre, hindi habang buhay magbabalat kayo ka na happy ka sa situation mo. Kasi darating yung time na magde-decide ka rin. Pero sa ngayon, hindi pa. Ang ilan sa inyo sa health ay bigyan mo ito ng pansin. Lalo na kung may signs na ipinaparamdam sa iyo, huwag mo itong baliwalain. Ang ilan naman nagkakaroon ng health issues pero nagkakaroon naman ng healing. Merong magandang resulta. At ang advice ng mga cards ay i-relax mo yung sarili mo. Huwag paapekto sa stress or mga nakakalungkot na bagay. Single ka man or nasa relationship, base sa mga cards, may pagkakataon na magkakabalikan kayo ng past person mo or ng karelasyon mo ngayon. Kumbaga maibabalik yung init ng relasyon. Kaya lang ang ilang single, ready ka na para i-let go yung person mo. Ang ilan na nasa relationship ay ito yung magiging progress ng relationship nyo na nagkakaroon ulit ng spark. Para sa ilang single, ang importante sa mundo ay yung happy ka. Hindi mo kailangan madaliin yung sarili mo sa healing. At saka i-let go yung takot na baka mag-isa ka na lang sa future. Hindi naman lahat ng mag-isa malungkot. Karamihan happy. Para sa mga nasa relationship, ang advice ng mga cards ay kailangan magkaroon ka ng time na makakonect sa person mo sa mga bagay na gusto niya, hilig niya, or kung ano yung nangyayari sa kanya ngayon. Yung pag-uusapan nyo ba yung light lang? At yung hindi pinag-uusapan yung mga personal problem, may mga panahon para dyan. Mas i-enjoy ang relationship. Alamin pa natin kung ano yung additional cards, kung meron pang masasabi yung, ayan.
The Temperance. Ang ibig sabihin nito, may mga problem na darating sa buhay mo pero alam mo na kung ano yung gagawin mo. Kasi medyo may pagkahawig sa nangyari sa dati. Mag-focus sa moderation at balance. Itong King of Pentacles naman, may mga opportunity na darating sa buhay mo. Hindi mo kailangan pagdudahan yung potential mo kasi magiging successful ka. I-grab mo na yung mga once in a lifetime na nangyayari sa buhay mo. Itong Seven of Swords ay meron kang desisyon na gagawin, pero kapag ginawa mo ito, kailangan yung magbe-benefit ang lahat. Yun bang hindi maaapektuhan yung ibang tao sa mga decisions mo? Kasi ano man yung maging outcome ng mga decisions mo ay siguradong magpapabago sa buhay mo. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 222. You may have to make a choice. 2 ideas, place or people that you love intensely. Many choices are not obvious or easy, but they are what help you grow spiritually as a person. Affirm. You'll soon understand why your timing is perfect and why things had to happen the way it did to guide you to where you were meant to be. Affirm. Yes. 000. New beginnings, a fresh start, being one with the universe, a reminder that you are creator of your own destiny.